nag-post ako sa Facebook na sabi ko magbabakasyon ako. Kaya nagbakasyon ako guys kasi yung pressure na nagaganap sa akin, ibang klase. Hindi nyo kasi alam personally. Sa akin, nung simulan na hack yung YouTube ko, puno-puno na ako talaga ng problema nun. Nade-depress na ako, plus yung COVID pa. Like, hindi ko kaya to kasi normally kung alam nyo, every 6 months umuwi ako sa Belgium para makita mami ko, kuya ko, pamangkin ko. So yung naganap nun guys, yun nga, nagka-COVID, so hindi ako makauwi, nade-depress ako. To the point na hindi ko na alam gagawin ko dahil dito sa pandemic na to. Yung lipat ng bahay, pressure, ganyan-ganyan. So, parang yung unahan, hindi ko na alam yung nagaganap sa akin nung tapos nakapay YouTube ko, lahat ng bagay. Like, napipressure na ako from all the point, yung next play solid, pangit performance, ganyan-ganyan, di ba? So, parang hindi ko na alam gagawin. So, kailangan ko mag-refresh. So, sakto, si Greater Goose, yung engineer ko, pati architect ko. Sabi niya, Dogs, punta ka La Union para makita mo yung mga ginawa namin bahay. So, sabi ko, sige, pupunta ako La Union. So, bawal ka magtagal sa La Union. Kasi pag nagtagal ka sa La Union, sa swab test ka. Or bawal ka doon. So, ang pwede lang doon, in a day ka. So, in-out ka talaga doon. Bawal ka tsaka dapat naka-full, naka-mask ka, tapos may face shield, naka-gloves ka. Ang ganda ng protocol nila sa La Union guys, like promise, super ganda. Naka-full gear kami, tapos pinakita sa amin yung bahay na nagawa nila, which is napakaganda. May papakita sa inyo si Charles, yung interior, napakaganda talaga. Like, ayun yung type ko na interior pagdating sa bahay. Tapos, nag-chat sa akin. Nag-chat sa akin si Narel, pati si Ex. Sabi ko, putang ina, umalis ako, blue yan. Pagkabalik ko, putang ina, kulay Mountain Dew. Wala akong kalam-alam. Wala akong kalam-alam punta dito yung next play. Ang alam ko lang pupunta dito kasi may photoshoot kami. Photoshoot ako lahat. Putang ina guys. Nakita ko sila 3D, naka-live, nag-iingay. Ang ingay nila dito, like, ayoko kasi yung mapagalitan kami ng kapitbahay. Ayoko manggulo sa kapitbahay. Kasi tahimik dito eh. So, gusto ko tahimik din yung ambience namin dito. Tapos nag-iingay sila, kaya nag-iingay. Promise guys, muntikan ko nang tanggalin buong solid on that day. Pinasabi ko sa lakon, yun yung gamit nyo, maghanap na kayo ng bootcamp. Gusto ko, next week wala na kayo dito. Kinausap lang ako ni Sir Rob na bigyan pa natin ng last chance. Kailangan nilang mag-mature. Kasi ginagawa nila napakabata. Okay yung trash talk lahat, pero kung di mo kayang respetuhin yung bahay, putang ina. Grabe. MPL slap lang yan. Di ba? Mga gusto ngayon. Lang na yun, no? Lang. De, pero kung nagawa namin 2 times na makapasok sa MPL, kaya namin makapasok ulit ng pangatlo. Bakit? Hindi kawalan yun kung di lang kaya respetuhin yung bahay. Yun, kinausap ko Sir Rob, nag-usap kami. Kaya niya, bigyan ko doon ng last chance, yung next play. Kasi sige, last chance na to. And di na ako. Kasi isip mo, nakalive si 30. Yung manager, si baby, nasa gitna. Nakikipaghagutan. Si gymnast, nandoon. Nakikipaghagutan. My fucking God, ano ba to? Imbis na mag-control kayo kung ano yung nagaganap sa bahay, kumuha ko ng mga tao na kaya mag-control. Hindi nila kaya kontrolin. Ba't na? Shit nyo, gusto ko magpahinga. Ilan months ko nang di nakikita pamangkin ko sa Pangasinan. Ilan months ko nang di nakikita ate ko sa Pangasinan. Tapos ganun pa. I'm cheating me. Tapos sumunod na si David ni Hex. Lagyan natin ng isda yung swimming pool pag hindi nakakahiya sa next play pag dumating. Ginawang aquarium yung ano namin. Ngayon lalagyan namin ng chlorine yan guys. Lilinisin namin. Tangina promise. Pinagsabihan ko si baby na nakikipaghagutan sa gitna, kitang-kita sa live ni 3D, gymnast, nakikipaghagutan doon. Kita-kita sa live ni 3D. Si Renny J, may TikTok sa Instagram. Si H2, nakiki-TikTok kay Goddess. Si Yahweh, TikTok dyan. Tang inang buhay ko. Guys, like sa totoo lang, gusto ko magpahinga. Di ako tang ina naman tol. Promise. Gusto ko magpahinga guys. Like, normally ang uwi ko noon, 2 ng October. Which is ngayon yun, di ba? Kapon. 2 ng October ang uwi ko. Umuwi ako ng 1 October. Nakita ko lahat nagaganap sa bahay. Sabi ko, putang ina, walang ko-control dito. So pag wala pala ako, party. Party in the USA! Sila, nagparty kami. Pinapagalitan nila na akin, walang maano. Parang wala lang. Hindi nga kita doon sa dilim. Pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Putang ina, di nakikinig. Sobrang stress ko nun. Gusto ko nang tanggalin yung pinagmumulan na stress ko eh. Solid. Okay, hindi guys, na-stress ako kasi napaka-immature nila pagdating sa mga bagay. I mean, okay naman na rush talk, pero yung bahay na yung binababoy nila. Tinarush nila yung bahay. Putang ina.